Hi guys! Andito ako ngayon sa media conference ng Sparks Camp Season 3 at magtatanong tayo ng mga spicy and controversial questions about gay dating sa mga campers para mas makilala nyo sila. Kaya, una nating tatanungin si Kim Bejarano. Hello! Pakilala ka muna, Kim, for my viewers. Hi guys! My name is Kim, Mr. Smile and Mr. Sam. What do you do for work? I'm a digital content strategist direct. So here are my questions for you. Yung first question ko is, anong favorite love song mo? Anong favorite love song ko? Siyempre, direct yung favorite mo, para sa akin, City Navarro. Bakit ka nga ba kinikilig sa para sa Honestly, akin? kilig na kilig ako dun sa kanta kasi parang ang hopeless romantic niya pero punong-puno pa rin talaga ng hope. Yeah, nakakilig. Kaso parang for a tito like me, nare-remind ako sa wedding buffet, tapos table number 2, pwede na kayo. Anyway, second question ko sa'yo, have you ever been ghosted or ikaw ang nang-ghost? Hala! Shit! Both. Both? Both. Sige, bakit ka na lang nang-ghost? Kasi yun yung mga tinatanong ng mga nag-ghost. Well, when I was younger, I didn't know any better. Parang hindi way sa akin yung to communicate and end things well in a mature conversation. Pero bawal yun, di na, promise. Last question, anong turn on mo sa isang date? Turn on ko sa isang date, well listener. Well listener. So kailangan ikaw lang magsalita? Hindi naman, pero I think may iba ring specific magic kapag pati yung silence mo naiintindihan mo. Okay, so that's Kim Bejarano for you. So hanap pa tayo ng ibang campers. Here's our next camper. Introduce yourself. Hi everyone, I'm Andrew and I am your Boston People Bay. Okay, so I have 3 questions for you about gay dating. Yung first question ko is, paano ka usually nagsaslide into someone's DMs? Actually, it's very random. Like, Turuan mo kami, paano? like for example, like Facebook actually like, ano pwede mag-mention ng Facebook for example like suggest friends, and then if I feel like I'm kind of like have the vibe with the person, I usually kind of like click the add as a friend, and then usually like I shoot my shot. Like normally I shoot my shot. And What's then, the first message? Hi, how's it going? Like, you know, the very usual kind of like typical American way of how you say hello. Kasi taga Boston nga pala. So yun. Okay, so second question ko, what's your weirdest dating experience? Weirdest dating experience is I would say when I dated, it's kind of weird that I offered to pay for my date, and you know, very generous, very givesome, Very sugar daddy. very sugar daddy yung tatay. So it's kind of feels weird kasi nagtatalo kami sa table. Tsaka how old were you then? I was like high school pa. So Yes. that's really weird. Ipon ng baon. Third question, saan ka mas naniniwala? Sa love at first sight or sa lust at first sight? I always believe in love at first sight. Always love at first sight because nandun yung kilig, nandun yung factor ng kumbaga parang na vibe nyo between each other. So, Alright, thank you. Thank you. Julian, guys, pakilala ka. Hi guys, ako nga pala si Julian Agustin, ang pinaka-straight. Ba't parang binababa mo yung boses? Joke lang. Pinamas. Guys, ako si Julian Agustin, your torpid babe of the season. Okay. Siya yung pinaka-bagets, pero hindi. Okay, may tatlong questions ako sa iyo. First question, gaano ba talaga ka-importante ang size? Actually naman siya ako dito direct, pero I've acknowledged it. So for me, important sa akin ang size kasi yun yung driving factor kung masasatisfy ba yung pleasure na hinahanap ko sa isang partner. So kahit na nakahiga lang, basta size okay yun, hindi Okay. performance. Okay. Yes. Okay. Wag na baka maano ako sa YouTube, diba? So ito naman, anong go-to pick-up line mo? Wala akong pick-up line, pero for me, ang pinaka-flirting move ko is magla-like ako ng story mo. Para namang ikaw lang yung may-ari ng social media account mo. Third, one last before mag-start yung media ko. Na-in-love ka na ba sa isang close friend? And what happened? Na-inlove na ba ako sa isang close friend?
Hindi pa. Hindi pa. Bakit? Never. Ayaw mo mag-cross the line? Hindi, ayoko nang cross the line. At the same time, mas gusto kong kumikilala ng tao na hindi talaga part ng circle ko. Oh, i-promote mo yung podcast mo na binabash namin. Guys, you can watch me on all of my social media platforms at Julian Davis. Oo. Tapos, ano naman naisip mo? Bakit ka gumawa? Video editing sa hito. Mabait ko, kaya lang malandi. Pero hindi naman ibig sabihin na pag malandi, hindi na mabait. Tama. That's good, no? Hi guys, so ayun, nakatato na tayong campers. Ngayon naman kasama ko ang isa pang camper ng Sparks Cap. Pakilala ka. Hi everyone, my name is Harold Espiritu, ang mudyang pogi ng Etiba. Ayun. So, eto yung tanong ko. Magtatanong ko ng mga 3 questions na pwede mong ikapuksa or mahirapan ka. Controversial questions lang naman. I think yung first question is about open relationships. Usong-uso yun sa mga baling. So, ano yun? Yay or no sa'yo? Nararespeto ko po yung mga nasa open relationship, pero para po sa akin, hindi po ako agree sa open relationship. Kasi seloso ako, gusto ko pag akin na. So, hindi po ako against, pero nararespeto ko po yung mga nasa open relationship. Ito bang next question ko sa'yo. Ano yung sikreto mo na secret weapon mo or na para magustuhan ka ng isang tao gusto? Siguro yung secret weapon, hindi naman siya secret weapon, pero it's all about my personality. Siguro yung pagpapakatotoo ko lang na kalug ako, komedyante, palatawa, maingay. So yun yung tingin ko na weapon ko para magustuhan ako ng tao. At saka kung hindi man ako magustuhan, at least nagpakatotoo ako sa sarili ko. Third question, sa mga past dating experience mo, may nakausap ka ba na bigla mo nang hindi, nag-stop ka na makipag-usap kasi may isang mababaw na reason ka lang na nakita sa kanya na parang hindi ko siya bet. Siguro yung sa dates ko before, ang turn off ko siguro kapag kapag yung hindi consistent sa pakikipag-usap sa akin. Like mabagal mag-reply, gano'n. Though kapag busy ka naman, di ba? Like makakapag-set ka naman siguro ng isang update. One update is enough. Pero mabilis akong ma-turn off kapag mabagal mag-reply yung ka-dates ko. So ano nga walang mabagal mag-reply Yes, kung may consistency. nakaspark ka sa Yes, spark ka. consistency is the best policy. Okay, thank you, Harold. Thank you, Direk. Of course, from Harold, isa pang camper na naman from Sparks Camp Season 3. What's your name? Pakilala ka. Hi everyone, I'm Aaron, your Sweet Island Crush. Okay, so ito yung mga questions ko sa'yo. So, i-date mo ba yung isang tao kapag medyo opposite yung taste mo sa music? Of course, kasi ako naman, I love old music, like classic music. Cher, yeah. Celine Dion, mga old Hindi yun old sa akin. artist. Tapos, pero okay lang, Yeah, hindi kayo of magka-taste. Kasi iba kasi yung lalo ng mga Swiftie, di ba? Parang you have to love Taylor Swift as well. So okay lang sa'yo. Okay lang. Okay, yung second question ko sa'yo is, usually ba, pag may nagyayaya sa'yo makipag-date, ini-stalk mo muna yung social media niya bago ka makipag-date para makita mo yung mga... Oo naman, for sure. Kasi para siyang reflection sa kung sino yung kadate mo, yung social media niya. So ayun. So para at least may idea ka na before may pag-date. Okay, itong third question. Anong hardest part sa gay dating na parang feeling ko hindi masyadong pinag-uusapan, yung hindi alam ng mga straight na actually ito yung mahirap sa queer dating. Na they thought na all gays na maharot or what, or last lang yung hinahanap, but it's not. Napangiti nga si Vanessa. So yun, hindi yun. So kumbaga, sana mawala yung Stereotype. notion na yun, no? Stereotype, misconception na yun. Okay, as a sweet, ang sweet mo naman. Always. Okay, abagan mo sa Sparks Camp guys. Anong pinaka-worst dating advice na nabigay sa'yo ng friend mo na sinunod mo tapos parang, oh my God, dapat pala hindi ko siya sinunod, that was the worst. Direct, hindi ka maniniwala, pero naniwala ako dun sa isa kong friend na yung straight ko na friend may gusto sa akin. Like umasa talaga ako na porket binubuhat niya yung number papunta sa akin, sabi niya malaking sign yun, love ka na yan, siguradong mahal ka na yan, hindi na yan mag-girlfriend. Ako naman, hindi straight yun, pero nung huli na, hala na fall na ako at nasaktan.
Ayun. Natuto ka na. So, natuto na po ako twice. Twice! Kung mangalawa pa. So at least trivia niyo yun, pag pinanood niyo yung content niya, post yung kasama niya dun sa Jimmy, humor content niya, iba pala dun akala niya, papatuloy siya. Opo. Dalawa doon na in love ako. Ay! Ano yung mas heartbreaking? Emotional cheating or physical cheating? Direk, hindi pa kasi ako naka-experience ng cheating from my side and from others. Pero hindi ko ma-imagine na may mag-cheat sa akin physically. Hindi ko kaya yung mai-imagine ko na may ginagawa sila. Hindi ko kaya doon. Like, baka mapatay ko siya. Pati yung kabit, actually. Di ba? Very interesting. Very serious. Akin lang, ang asawa ko. Okay. Ganon, Baka malason ko sila. Sabay. Sabay. Eh, ganun. Skill nyo lang. Yun na naman. Thank you, Edward. Promote your socials. Please follow me on I am Edward yan. All across the internet. Yes. And sa Facebook, makita niyo mga ano niya. Mga nakakatawang, mga gym stories. Yan. Thank you, Derek. Follow, okay ka lang ba sa damit mo? Hindi ka ba nilalang? Nilalamig coach ka niya. Ay, ganun. Kasi, di ba? Pakita mo naman, Hindi, tama na. Tama. Pang first camp na yun. Yes, abangan niyo yun. Of course, hindi pwedeng hindi natin i-review ang Bortang So, ito, may 3 questions ako Sige, sa'yo. direct. First question, Tito Boy, lights on or lights off? Siyempre, lights on. Para kita-kita yung action. Sarap! Okay. Second question, do you believe in monogamy or is it overrated? Well, for me, for myself, I do also believe in both parties. Either monogamous or anong tawag doon? Polyamory, polyamorous. As long as happy naman yung mga tao sa paligid ko, and since the modern times, accepting man ako whatever. Pero ikaw, personally, Personally, polyamorous talaga as a person. Feel ko, isa sa mga discover ko during my stay dun sa Charot. pero prior to that, I've been in a monogamous relationship. grabe pa rin nagagawa ng Sparks Contest. Ah, grabe ka, Direk. Pero bawal ng spoiler, okay? So, ang third ko is, would you date someone na sobrang love na love mo? Perfect guy, kaso hindi out. Well, of course, kung love ko naman siya and okay naman yung setup namin, I would definitely still date him. As long as comfortable siya doon sa paligid namin, sa ginagawa namin, wala pa rin problema. Okay. O sige, isa namang ano dyan, mag-clickbait na Ante, ano ba? Direct naman. Ay, Ano ba? Diyos ko dahil pandesal. Ay, huwag na hubad. Wag na, okay na, okay na. Okay na. Panoorin na sa Sparks Camp. Mark na season 3. Of course, kasama naman natin ngayon ang ating flight. Anong moniker mo sa Sparks Camp? Pakilala ka. I'm Kali and I'm your Kuya Baby. Oh, wow, Kuya Baby. Yes! Anyway, ito yung mga 3 questions ko for you. First question, anong mas okay sa'yo? Great sex or emotional security? For me, I believe I would prefer emotional security. Oh, really? Yes. Why? Kasi sex, when there's emotional security, great sex will always follow. That's for me. I think. Okay lang ba na makipagkaibigan ka sa ex mo kahit meron pang konting nararamdaman? For me, I always believe na okay lang talaga maging friends with your ex kahit may nararamdaman ka pa rin. Kasi I always believe in second chances. Eh, paano kung may jowa ka na, no? Then it's okay because if I was able to find another new love, even though it was still lingering feelings, for me, I think I believe I have moved on already. Ang feelings ano lang pa rin yan, pero I always think na ano lang talaga kasi naging part sa buhay mo eh. And I will always be, malalaki pa rin siya. Nakaka-turn off ba yung isang guy na masyadong available? For me, it's a big turn on. Oh, really? Yes, kasi being too much available, meaning gusto ka talaga ng tao mo. Kasi bibigyan niya lahat sa iyo eh. For me, as an empath, I always believe that I always put the needs of other people compared to mine. Yun talaga. Thank you for answering the questions, Kari. Dahil naman kasama ko ang cover ng Smart Services na matagaw ko ng friend. Si Julio, hi ka naman ulit sa vlog ko. Hi, vlog ni Direk. Actually, nasa vlog na kita dati ng mga season 2 parties na ba? Yung dating within a circle of friends, unavoidable ba yun or
Para sa'yo, wag ka lang kasi messy. Well, even sa straight barkada ko, and even sa whether it's gay or it's a queer relationship or a hetero relationship, parang it really happens. It's just, it really depends sa level of relationship mo with the person, if there's like consent or what. Second question, you're an athlete, you're a very masculine person. Ano ang take mo sa mga viewers na may dating profiles na no fats, no femmes? Be honest. Alam mo, everybody has preferences kasi. Gets ko naman may preference ka. Like ako, I'm into like lean, muscular guys, twinky guys. Pero parang it's kinda tacky naman if you do that. Pero sige, gets ko naman na baka straightforward sa kanila. Na straightforward. But I think there's always a way to say it properly. It's how you communicate your preferences with them. Okay. Finally, ang last Talino ko question. to. Oh, Talino ko. okay. Boost ka ba? Charot. Finally, ang last question ko sa iyo ay, okay lang ba? Kasi nangyayari talaga to sa gay chain. Okay lang ba na i-date ang ex ng isang kaibigan? Okay lang naman as long as your relationship with that friend is good. You ask for consent or may clear communication naman na go lang. Para sa akin, if you feel that you're gonna step on someone's toes, then I'd rather not. Pero kasi, I'm the type na if you all love each other, wala na akong magagawa eh. Kasi wala naman na sa akin yung ex ko eh. At saka kaibigan naman kita. Kung kayo magka-developan, edi go. Thank you, Coach. Thank you, Derek. Love you. Thank you. Finally, our 10th camper. Ito, ma-interview ko na masyadong sikat eh. Kaya Wow! may ko lang Grabe ka naman, O, Derek. pakilala ka muna kung sino Hello ka. guys, I'm Ant. I'm one of the campers of Sparks Camp Season 3. Sa tingin mo ba, be honest, yung most gay guys ba, are they really looking for relationships or hookups lang? I think there is a fair number of gay guys who are into hookups for whatever reasons they have. Like possibly galing silang long-term relationship or hindi pa sila ready. As long as honest naman sila na hookup lang. And may mga tao din, may mga bading din na who are the relationship type. So talagang pag-ibig kung pag-ibig, ganun. Second question, ano yung guilty pleasure mo sa isang lalaki? Pag mga chinito, tapos mga twink or mga twang, talagang Ba't guilty pleasure yun? Parang ano naman yun? Ano? Ba't guilty pleasure? Ewan ko, nangihina talaga ako sa mga ganun. I'm sorry. Pero talagang pag na-check yun, mga ganun, goods tayo. Okay. Anong mas bet mo? Isang bad guy, pero grabe, great ang skills in, you know? Or isang wholesome guy, pero medyo kailangan mo pang turuan kasi medyo learning pa siya sa mga ganong skills. Alam mo, Derek, ako, very flexible naman ako. Ah, Kung wow. bad guy siya na maraming experience, we will be bad together, gano'n. Tapos pag ano naman siya, wholesome ba yun? Wholesome guy na who's still learning, pwede ko siyang i-guide. Ba't tayo mamimili kung pwede tayo sa dalawa? Very flexible, very versatile. Thank you, Alex. Thank you, Derek. Thank you so much. Ikaw na yung last interview ko, kaya invite ko na silang manood ng Sparks Camp Season 3. Guys. Na ngayon. Guys, Sparks Camp Season 3 streaming na po ngayon. You can watch it sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel or I Want Premium and Kapamilya Premium. Okay, so every 7 p.m. Every 7 p.m. Yes. Ano abangan na sa'yo? Madami. Kita nyo to. Crop to, di ba? Crop. Pagdating sa show, wala na. Abangan nyo na lang. kung Pasilip maganda. ka naman sa vlog, kung maklikbait ka naman. Wala nakikita dito talaga. Wala. Wala. May susilip. Sige, baka spoiler na yun. Thank you, Alex. Thank you, Derek. Thank you so